Minsan hindi mo napapansin na may mga ugali kang unti-unting nagpapababa ng tingin ng ibang tao sa'yo at ng respeto mo sa sarili mo. Hindi ito tungkol sa pera o itsura, kundi sa mga habits at mindset na araw-araw mong dala. Narito ang 8 dahilan kung bakit nagmumukha kang low value. Number 1, wala kang direksyon o goals sa buhay. Kapag wala kang direksyon o goals sa buhay, para kang barkong nasa dagat na walang kompas. Gumagalaw ka nga, pero hindi mo alam kung saan ka papunta. Araw-araw may ginawa ka naman. Gumigising ka, nagtatrabaho, nakikipag-usap, nagso-social media, lumalabas minsan, pero deep inside, parang may kulang. Parang may feeling na, ito na ba talaga yon? May patutunguhan ba lahat ng ginagawa ko? Minsan hindi halata sa labas. Maaaring mukhang okay ka naman, nakangiti ka, active online, sumasabay sa uso, may barkada, may trabaho, o may pinagkakaabalahan. Pero kapag mag-isa ka na, doon pumapasok yung emptiness. Yung pakiramdam na everyone seems to be moving forward habang ikaw paikot-ikot lang sa parehong cycle. Same problems, same habits, same excuses. Kapag wala kang goals, madali kang matangay ng distractions. Kung anong trending, doon ka. Kung saan nagyaya ang iba, go ka agad. Kung anong sabi ng ibang tao tungkol sa dapat mong gawin, doon ka susunod. Kasi kapag wala kang sariling target, ibang tao ang magdidikta ng direksyon mo. You become reactive instead of intentional. Isa pa, nawawala yung sense of urgency. Sinasabi mo sa sarili mo, okay lang, bata pa naman ako. Pwede pa bukas. Soon, magsisimula na ako. Pero ang problema, maraming tao ang natutulog sa salitang soon hanggang magiging too late. Habang wala kang malinaw na goal, lumilipas ang oras nang hindi mo namamalayan. Nakakaapekto rin ito sa confidence mo. Mahirap maging confident kung ikaw mismo hindi mo alam kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya minsan, inggit ka sa mga taong focused. Hindi dahil mas magaling sila, kundi dahil alam nila ang gusto nila. They have direction, and direction creates confidence. Hindi rin ibig sabihin na kailangan grand or dramatic agad ang goal mo. Hindi naman kailangan, I want to be a millionaire by 25 or I want to change the world. Minsan sapat na muna ang simple at honest goals tulad ng gusto kong makaipon ng emergency fund, gusto kong maging healthier, gusto kong matuto ng bagong skill, gusto kong magkaroon ng stable life, gusto kong gumaling emotionally. Small goals still give big direction. The truth is, hindi ka stuck dahil tamad ka lang minsan. Minsan, stuck ka dahil wala kang target. Mahirap tumakbo kung hindi mo alam ang finish line. Kahit gaano ka kasipag, kung mali o walang direksyon ang galaw mo, mapapagod ka lang. At magandang tandaan, normal malito paminsan-minsan. Hindi lahat may life plan agad. Pero iba ang confused sa complacent. Yung confused, naghahanap ng sagot. Yung complacent, tanggap ng walang nangyayari. Kung matagal ka nang nasa parehong lugar mentally, emotionally, financially, baka hindi ka naliligaw. Baka tumigil ka na lang. Kaya minsan ang kailangan mo, hindi motivation, kundi clarity. Umupo ka muna. Tanungin mo ang sarili mo, anong klaseng buhay ba talaga ang gusto ko? Ano ang ayokong maranasan ulit? Ano ang worth paghirapan sa next 6 months? Kapag nasagot mo yan, doon magsisimula ang tunay na movement. Because once you have direction, kahit mabagal ka, okay lang. Ang importante, umabante ka. Better slow progress with purpose than fast movement in circles. Number 2, hindi ka maalaga sa sarili. Kapag hindi ka maalaga sa health, sa hygiene, at sa habits mo, madalas hindi lang katawan mo ang naapektuhan, pati confidence, energy, imahe, at buong quality of life mo. Maraming tao ang iniisip na okay lang yan, maliit na bagay lang. Pero ang totoo, small neglect becomes big consequences over time. Mapapansin mo ito sa simpleng araw-araw na routine. Yung kulang ka lagi sa tulog, pero pinipilit mong okay ka lang. Laging puyat, tapos sasabihin mo, sanay na ako. Yung pagkain mo, puro kong ano lang mabilis at convenient. Tapos nagtataka ka, bakit lagi kang pagod o irritable? Yung tubig, halos hindi mo naiinom. Pero ang kape at soft drinks, tuloy-tuloy. Hindi ka nag-e-exercise kahit konting lakad man lang. Then one day, marirealize mo, hindi ka naman tamad lang.
drained ka na talaga. Kapag hygiene naman ang usapan, mas malaki ang epekto nito kaysa iniisip ng marami. Hindi ito tungkol sa pagiging maarte o sobrang conscious. It's about respect. Respect sa sarili mo at sa mga taong nakapaligid sa'yo. Basic grooming, malinis na katawan, fresh na hininga, maayos na damit, malinis na kuko. These things silently speak before you even say a word. Kahit gaano ka katalino o kabait, kung lagi kang mukhang napabayaan ng sarili, people notice that. At totoo rin na kapag pinababayaan mo ang sarili mo physically, madalas sumusunod ang mental state mo. Kapag magulo ang paligid mo, magulo rin ang isip mo minsan. Kapag hindi ka naliligo ng maayos, hindi ka kumakain ng tama, hindi ka gumagalaw, hindi ka nagpapahinga, bumababa rin ang mood at motivation. You feel off, then you perform off. Sa habits naman, dito madalas tahimik na nasisira ang tao. Hindi dramatic, walang biglang collapse, unti-unti lang. Lagi mong pinipili ang easy comfort kaysa discipline. Scroll muna bago trabaho. One more episode bago matulog. Bukas na ako magsisimula. Minsan lang naman to. Hanggang sa naging pattern na siya. At ang nakakatakot sa bad habits, habang tumatagal, parang normal na lang sila. Minsan nakakala ng tao, self-care ay expensive skincare, spa day, o aesthetic lifestyle. But the real self-care is consistency. Matulog sa tamang oras, kumain ng maayos, umiinom ng tubig, maglakad-lakad, maglinis ng kwarto, magpa-check up kung kailangan, magpahinga ng walang guilt, limitahan ang bisyo, protect your peace. Basic things done regularly beat fancy things done occasionally. Nakaka-apekto rin ito sa confidence. Nakaka-apekto rin ito sa confidence sa social situations. Iba ang pakiramdam kapag alam mong presentable ka, malinis ka, maayos ka, may energy ka. You carry yourself differently. Mas kampante kang humarap sa tao, sa trabaho, sa opportunities. Pero kapag alam mong napapabayaan mo ang sarili mo, minsan ikaw mismo ang umiiwas. Nahihiya ka, tinatamad ka, wala kang gana. At tandaan mo, hindi ibig sabihin nito, kailangan perfect ka o model level ka. Hindi mo kailangan maging gym addict, sobrang fit, o laging polished. Ang punto lang ay huwag mong tratuhin ang sarili mo na parang afterthought. Kasi kapag ikaw mismo hindi mo pinapahalagahan ang katawan, isip at araw-araw na habits mo, sino pang gagawa nun para sa'yo? The truth is, how you treat yourself teaches the world how to treat you. Kapag pinapabayaan mo sarili mo, minsan yun din ang energy na dala mo sa relationships, career, at goals mo. Pero kapag inalagaan mo ang sarili mo, even in simple ways, you start feeling more grounded, more capable, more valuable. Hindi mo kailangang baguhin lahat agad. Minsan sapat na magsimula sa maliit. Mas maagang tulog, inom ng mas maraming tubig bukas, inom ng mas maraming tubig, linis ng kwarto, maayos na ligo, 15 minutes walk, less screen time. Small habits look small daily, but they build a strong life quietly. Number 3, umaasa lagi sa ibang tao kahit kaya naman. Kapag umaasa ka lagi sa ibang tao kahit kaya mo naman, unti-unti mong pinapahina ang sarili mong kakayahan nang hindi mo napapansin. Hindi naman masama humingi ng tulong. Normal at kailangan din yun minsan. Ang problema nagsisimula kapag bawat maliit na bagay gusto mo may sasalong, may gagawa, may magdidesisyon, may mag-aayos para sa'yo. Parang nasasanay kang laging may backup, kaya hindi mo nadidevelop yung sariling lakas mo. Makikita ito sa simpleng bagay. Kaya mo namang ayusin ng problema mo, pero hihintayin mo pa kaibigan mo para kausapin yung tao para sa'yo. Kaya mo namang maghanap ng trabaho, pero gusto mo may mag-a-apply para sa'yo. Kaya mo namang mag-commute o magtanong, pero aantayin mo pa na may maghahatid o sasama. Kaya mo namang mag-research, pero mas gusto mong ibang tao ang gumawa ng homework ng buhay mo. At sa umpisa, convenient siya. Mas madali kasi kapag may tumutulong. Mas komportable kapag may sumasalo. Pero habang tumatagal, nagiging habit ang dependence. Imbis na matuto kang tumayo mag-isa, nasasanay kang may tungkod kahit kaya mo namang maglakad. Ang downside nito, nawawala ang respect ng ibang tao. Hindi dahil masama sila, kundi napapagod din ang tao kapag lagi silang ginagawang source ng solusyon mo. Sa simula, willing silang tumulong. Pero kapag paulit-ulit at pareho lang ang sitwasyon, mapapaisip sila, bakit hindi niya kayang gawin to para sa sarili niya? People appreciate gratitude,
but they also notice laziness disguised as helplessness. Nakakaapekto rin ito sa confidence mo. Paano ka maniniwalang kaya mo kung bawat challenge ipinapasa mo agad sa iba? Confidence is built by doing hard things yourself. Hindi siya galing sa compliments o reassurance lang. Nabubuo siya kapag may problemang dumating at nasabi mong, na-handle ko yun. Kapag lagi kang may taga-rescue, hindi mo mararanasan yung growth na galing sa sariling effort. Minsan ang ugat nito ay takot kang magkamali. Gusto mo ibang tao ang gumawa para kapag pumalpak, hindi ikaw may kasalanan. Minsan naman insecurity. Feeling mo hindi ka capable, kaya mas safe ipaubaya sa iba. At minsan, simpleng katamaran lang na nasanay sa easy route. Kahit alin pa dyan ang dahilan mo, iisa ang ending. Delayed maturity. Sa relationships, mabigat din ito. Kung ang partner mo laging nagbabayad, laging nagdidesisyon, laging nag-aasikaso ng responsibilities, habang ikaw passive lang, darating ang punto na para ka ng burden kaysa partner. Love can support, but love should not babysit forever. Hindi ibig sabihin nito na bawal tumanggap ng tulong. May panahon talaga na kailangan natin ng support. We all need people, pero iba ang support sa dependence. Support means tinutulungan ka habang kumikilos ka rin. Dependence means nakatigil ka hanggat walang gagalaw para sa'yo. Mas attractive at mas respected ang taong marunong dumiskarte. Yung tipong kayang humingi ng advice pero kaya rin gumawa ng move. Yung marunong magtanong pero marunong ding mag-solve. Yung hindi naghihintay ng savior sa bawat inconvenience. Kung gusto mong mag-grow, simulan mo sa maliit. Sagutin mo ang sarili mong problema minsan. Ikaw maghanap ng impormasyon. Ikaw ang tumawag. Ikaw ang makipag-usap. Ikaw ang mag-budget. Ikaw ang magdesisyon. Kahit awkward sa umpisa, doon ka tumitibay. Because the moment you stop relying on everyone else for things you can do yourself, you start becoming someone even you can rely on. Number 4, hindi marunong makinig o tumanggap ng feedback. Kapag hindi ka marunong makinig o tumanggap ng feedback, madalas hindi agad napapansin ng tao na malaking problema pala yun. Kasi sa isip niya, ganito lang talaga ako. O kaya, wala silang pakialam sa ginagawa ko. Pero ang totoo, maraming taong naiiwan sa parehong level ng buhay. Hindi dahil kulang sila sa talento, kundi dahil sarado sila sa correction. May mga taong nakikinig lang para sumagot, hindi para umintindi. Habang nagsasalita ang kausap, ang iniisip na agad nila ay depensa, rebuttal, o palusot. Hindi pa tapos magsalita ang tao, offended na sila. Kaya imbis na may natutunan, nauuwi lang sa pride battle. They hear words, but they don't receive the message. Relatable ito sa trabaho. May boss o teammate na nagsabi na may kailangan kang i-improve. Halimbawa, late ka lagi, kulang sa detail, mahina sa communication, hindi maayos ang output. Imbis na tingnan kung may point ba, ang unang reaksyon ay, pinag-iinitan ako, ayaw lang nila sa akin, mas magaling pa nga ako sa iba. Posible namang unfair minsan ang feedback, pero kung lahat ng criticism, automatic attack ang tingin mo, paano ka lalaki? Paano ka mag-grow? Sa relationships, ganito rin. Kapag sinabihan ka ng partner mo na hindi ka marunong mag-update, hindi ka present, o nakakasakit ka na sa salita, tapos ang sagot mo agad ay, sensitive ka lang, ganito talaga ako, ang dami mong reklamo, hindi issue ang feedback. Issue ang unwillingness mo to listen. Maraming relasyon ang hindi nasisira dahil sa isang malaking problema, kundi dahil sa paulit-ulit na maliit na concerns na hindi pinakinggan. May ibang tao rin na gusto nila honesty, but only when it flatters them. Gusto nilang marinig na magaling sila, special sila, pero kapag may nagsabi ng totoo na kailangan nilang baguhin, biglang negatibo na. Biglang negatibo ka na raw tao, hater ka raw, o inggit ka lang. That's not maturity. That's ego wearing confidence as a mask. Ang masakit dito, kapag hindi ka marunong tumanggap ng feedback, inuulit-ulit mo ang parehong mali habang iniisip mong malas ka lang. Same failed habits, same broken relationships, same missed opportunities. Hindi mo napapansin na ang common denominator minsan ay hindi ang mundo, kundi ikaw. Listening is a skill that many underestimate. Hindi lang ito tahimik ka habang may nagsasalita. Ang totoong pakikinig means willing kang pansamantalang isantabi ang pride mo para maintindihan ang perspective ng iba. Hindi ibig sabihin tama sila palagi.
pero may value pa rin sila sa pag-check kung may katotohanan sa sinasabi nila. Feedback is uncomfortable because it exposes blind spots. At lahat tayo may blind spots. May ugali tayong hindi natin nakikita sa sarili, pero obvious sa iba. Baka akala mo assertive ka, pero bastos ka na pala. Akala mo chill ka, pero careless ka na pala. Akala mo independent ka, pero emotionally unavailable ka na pala. Kung walang magsasabi sa'yo niyan, paano mo malalaman? Mature people know how to filter feedback. Hindi lahat tatanggapin, pero hindi rin lahat i-reject. They ask, may point ba? May pattern ba ito? Ilang tao na bang nagsabi nito? Paano ako gagaling dito? Yan ang difference ng taong lumalago sa taong stagnant. At minsan, ang dahilan kung bakit defensive ang tao ay insecurity. Kapag alam mong marami ka pang kailangang ayusin, masakit makarinig ng puna. Kaya ang natural reaction ay magalit o umiwas. Pero ironically, the feedback you resist the most is sometimes the feedback you need the most. Hindi ka bababa bilang tao dahil umamin kang may mali ka. In fact, doon tumataas ang value mo. Kasi rare ang taong marunong magsabi ng, "Gets ko, may kailangan akong baguhin." That shows humility, intelligence, and strength. Tandaan mo ito, people who can't take feedback protect their ego but damage the future. People who can receive feedback may feel uncomfortable today, but they become better tomorrow. Ang tanong lang lagi ay simple, gusto mo bang maging tama o gusto mong umunlad? Number 5, tamad mag-improve ng skills o mindset. Kapag tamad kang mag-improve ng skills o mindset, madalas hindi agad halata sa umpisa. Kasi pwedeng busy ka naman, may ginagawa ka araw-araw, pagod ka pa nga minsan, pero kung titingnan ng mabuti, pareho ka pa rin ng level last year. Same habits, same knowledge, same reactions, same excuses. Gumagalaw ka, pero hindi ka lumalago. Maraming tao ang gusto ng better life, pero ayaw ng process na kailangan para makarating doon. Gusto ng higher income, pero ayaw matuto ng bagong skill. Gusto ng healthy relationship, pero ayaw ayusin ng emotional maturity. Gusto ng confidence, pero ayaw harapin ng insecurities. Gusto ng opportunities, pero ayaw maghanda. They want results without growth, and life rarely works that way. Minsan ang dahilan nito ay comfort zone. Kapag nasanay ka sa basic routine, nagiging okay na sa'yo ang mediocre. Nagiging okay na sa'yo ang mediocre. Pwede na to? Okay naman ako? Hindi naman to kailangan? Pero habang ikaw ay nagpapakampante, may ibang tao na tahimik na nag-aaral, nagpa-practice, nagbabasa, nag-i-invest sa sarili. Then one day, magugulat ka na lang. Bakit sila umaangat? At ikaw, nasa parehong lugar pa rin. Ang skills kasi, parang muscles. Kung hindi ginagamit at dine-develop, nanghihina. Communication skills, discipline, leadership, problem solving, creativity, even emotional control. Lahat yan lumalakas sa practice. Hindi sila biglang dumarating. Kapag lagi mong sinasabi na, ganito lang talaga ako, minsan hindi personality ang problema mo. Lack of growth lang. Mindset matters too. May mga taong hindi naman kulang sa talino, pero talo ng mindset. Kapag may challenge, ang unang response, hindi ko kaya. Kapag may criticism, inaaway ako nito. Kapag may successful na iba, swerte lang yan. Kapag may chance, next time na lang. Ganyan ang fixed mindset. Lagi kang may dahilan para manatili kung nasaan ka. Meanwhile, growth mindset says, hindi ko pa kaya, pero pwede kong matutunan. Real confidence doesn't come from empty affirmations alone. It comes from competence. Kapag marunong ka, kapag prepared ka, may skills ka, naturally, tataas ang tiwala mo sa sarili. Kaya minsan, insecure ang tao, hindi dahil pangit siya o kulang siya, kundi dahil alam niyang hindi siya nag-i-invest sa sarili niya. Relatable din ito sa trabaho. Yung taong laging nagre-reklamo sa maliit na sweldo, pero ayaw mag-upskill. O gusto ng promotion, pero bare minimum lang ang effort. O gusto mag-freelance or business, pero ayaw matuto ng systems, communication, marketing, or finance. Harsh truth, hindi sapat ang gusto lang. Kailangan may capability ka ring binubuo. Sa relationships, lumalabas din ito. Kung ayaw mong i-improve ang mindset mo, dadalhin mo sa bawat relasyon ang parehong immaturity. Same jealousy, same poor communication, same ego, same trauma responses.
Kasi hindi sitwasyon ang nagbago. Ikaw ang hindi nagbago. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mong maging grind machine 24/7. Self-improvement doesn't mean non-stop hustle. Minsan, simpleng magbabasa lang ng 10 pages a day, pag-aaral ng isang useful skill online, pagkontrol ng temper mo, pagiging coachable, pag-amin kapag mali ka, o pagiging consistent sa maliit na habit. Small upgrades compound over time. Ang totoo, hindi laging katamaran ang problema. Minsan takot din. Takot na mag-fail, takot na mapahiya, hindi maging magaling agad. Kaya mas pinipili ng iba na mananatiling stagnant kaysa subukan at pumalpak. But staying the same is also a risk. Mas tahimik lang. If you don't improve, life will eventually force growth through pain. Rejection teaches. Failure teaches. Being left behind teaches. Regret teaches. Pero mas maganda kung matututo ka by choice kaysa sa consequences. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano bang iniiwasan mong aralin? Anong ugali ang alam mong kailangan mong baguhin? Anong version mo ang posible sana kung naging consistent ka lang nito nakaraang taon? Because every day you delay growth, you're also delaying the life you say you want. Number 6, toxic sa relasyon. Yung seloso ka, controlling, manipulative. Hindi agad halata na ikaw mismo ang nagiging dahilan kung bakit unti-unting nasisira ang koneksyon. Sa simula, pwede pang magmukhang care o love yung ginagawa mo. Parang sinasabi mo sa sarili mo, ginagawa ko lang ito kasi mahal ko siya. But deep inside, hindi na love ang pinapairal, kundi takot. Takot na mawala, takot na lokohin, takot na hindi ka sapat. Yung selos, halimbawa, nagsisimula sa simpleng overthinking. Sino yung kachat mo? Bakit ang tagal mong mag-reply? Bakit ka nag-like ng post niya? Sa una, parang concern lang. Pero kapag paulit-ulit, nagiging pressure na sa kabila. Hindi na siya nakakapag-relax sa relasyon. Kasi bawat galaw niya, may iniisip kang masama. Slowly, nauubos yung trust. Ang controlling behavior naman, madalas galing sa insecurity. Gusto mong alam mo lahat, saan siya pupunta, sino kasama niya, anong ginagawa niya. Sa isip mo, mas safe kapag kontrolado mo ang situation. Pero ang totoong nangyayari, mas lalo siyang nasasakal. Love is not control. Kasi kapag totoong pagmamahal, may space to breathe, may freedom, may respect sa individuality, hindi possession. Then, there's manipulation. Ito yung mas hindi halata, pero mas nakakasira. Yung tipong ginagamit mo yung guilt para makuha ang gusto mo. Kung mahal mo talaga ako, gagawin mo to. Or bigla kang tatahimik para mag-guilty siya at bumalik sa'yo. Sa umpisa, effective siya. But in the long run, nagiging unhealthy cycle. Hindi na genuine yung communication, kundi mind games. Ang hirap dito, minsan hindi mo agad nakikita na toxic ka na pala. Kasi feeling mo, justified ka. May trauma ako, nasaktan na ako dati, ayoko na maulit to. Valid yung pain, yes, but hindi valid yung paulit-ulit mong nasasaktan ang ibang tao dahil sa takot mong masaktan ulit. At kapag naging ganito ang pattern, unti-unting nawawala yung healthy connection. Yung partner mo magsisimulang maging distant, hindi dahil ayaw ka niya, kundi dahil pagod na siya sa tension. Laging may suspicion, laging may tension, laging may explanation. Love starts feeling like a battlefield instead of a safe place. Real talk, ang healthy relationship hindi built on control, but on trust. Hindi perfect trust, but willingness to trust. Hindi rin ibig sabihin na wala kang boundaries or standards. Ang ibig sabihin, marunong kang mag-let go ng need to control everything. Kasi you understand na you cannot force someone to stay by holding them tighter. Kung nararamdaman mo na may ganitong pattern sa sarili mo, hindi ito about self-hate. It's about awareness. Kasi yung unang step to change is recognition. You don't fix what you refuse to admit. And the good news is, people can unlearn this. Pwede kang matutong magmahal ng hindi nakakasakal. Magmahal ng hindi nagmamanipulate. Magmahal ng may trust at peace. At the end of the day, real love doesn't make someone feel trapped. It makes both people feel safe enough to stay, not forced to stay. Number 7, palaging sinisisi ang mundo sa lahat ng problema. Kapag palagi mong sinisisi ang mundo sa lahat ng problema mo, unti-unti mong binibitawan yung kontrol sa sarili mong buhay. Parang laging may external villain sa kwento mo. Yung boss mo, yung pamilya mo, gobyerno,
kaibigan mo, swerte, malas, panahon, lahat sila may kasalanan. Pero ikaw parang laging victim lang sa sariling storya. Sa una, nakakagaan siya ng loob. Kasi kapag may sinisisi ka, nawawala yung bigat ng responsibility. Mas madaling sabihin na wala akong chance kasi unfair ang buhay, kaysa aminin na may mga bagay na hindi ko pa inaayos sa sarili ko. It feels comforting at first, parang may excuse ka para hindi kumilos. But in the long run, it becomes a trap. Kasi habang paulit-ulit mong sinasabi na kasalanan ng mundo ang sitwasyon mo, unti-unti mong tinatanggal yung power mo to change it. You start believing na wala ka talagang control. Na kahit anong gawin mo, pareho lang din ang ending. And that mindset slowly kills growth. Hindi dahil walang opportunities, kundi dahil hindi mo na nakikita na may choice ka pa. Minsan hindi mo napapansin, pero nagiging pattern na siya. Kapag hindi ka na-promote, bias ang company. Kapag hindi nag-work ang relasyon, lahat ng tao ganun lang talaga. Kapag walang progress sa buhay, mahina ang swerte ko. And yes, may mga bagay talagang unfair sa buhay. Hindi pantay ang opportunities, hindi perfect ang system. And people can be really disappointing. That's reality. Pero kung lahat na lang isisi mo sa labas, wala ka na matutunang i-adjust sa loob mo. Because the uncomfortable truth is this: kahit may external factors, may part pa rin na ikaw may hawak. Your decisions, your habits, reactions, discipline, effort, lahat ng yan nasa control mo pa rin. And that part, maliit man o malaki, often determines kung saan ka pupunta. Kapag laging outside world ang may kasalanan, nawawala rin yung self-awareness. Hindi mo tinatanong sa sarili mo, ano ba yung pwede kong i-improve? Or, na mali ba akong ginagawa na paulit-ulit? Instead, lagi kang nakatingin sa iba. And when you're always looking outward, you miss what's happening inward. Nakaka-apekto rin siya sa relationships. Kasi kapag sanay kang mag-blame, mahirap kang kausapin. Every feedback feels like attack. Every suggestion feels like judgment. So imbis na matuto ka, nagiging defensive ka. And people eventually get tired of trying to help someone who never sees their own part in the problem. Pero ang magandang balita, hindi permanenteng mindset yan. Ang blame mentality can be unlearned. It starts when you shift one simple question. Instead of, sinong may kasalanan? You start asking, ano ang control ko dito? Kahit maliit lang, kahit 10%, that shift alone changes everything. Hindi ibig sabihin nun, sisihin mo ng sarili mo sa lahat. Hindi rin healthy yung extreme self-blame. Ang goal is responsibility, not guilt. Responsibility means you acknowledge reality as it is. But instead of freezing, you respond. You adapt. You move. Because at the end of the day, ang tunay na power mo, hindi galing sa perfect circumstances. Galing siya sa ability mo to respond, kahit hindi perfect ang paligid mo. The world will never be fully fair, pero hindi mo rin kailangan maging powerless sa loob ng unfair world. And once you stop pointing fingers all the time, you start reclaiming something important: your ability to change your own story. Number 8, insecure, kaya naninira ka ng iba. Minsan hindi mo agad naiintindihan kung anong nangyayari sa loob mo. Sa labas, mukhang confident ka pa nga. Maingay ka, opinionated, mabilis magsalita, laging may comments sa iba. Pero sa loob, may comparison na hindi humihinto. Bakit siya magaling? Bakit siya pinupuri ng mga tao? Bakit ako hindi ganito? At kapag hindi mo na-handle ng maayos yan, doon pumapasok yung toxic behavior na paninira ng iba. Ang paninira kasi ng ibang tao, madalas hindi talaga tungkol sa kanila. Tungkol yun sa sarili mong discomfort. It's a coping mechanism. Instead of dealing with your own feelings of inadequacy, mas madali minsan na ibaba ang iba para gumaan ang pakiramdam mo. Parang temporary relief. Okay lang pala ako kasi mas may problema siya. Hindi naman siya ganun kagaling. Swerte lang siya. Pero hindi nagtatagal yung peace na galing sa ganung mindset. After a while, bumabalik pa rin yung insecurity. Minsan hindi rin obvious. Hindi laging direct na paninira. Pwedeng disguised as jokes, sarcastic comments, passive-aggressive remarks, or pagbibigay ng negative assumptions sa success ng iba. Ay, kaya lang naman siya ganun kasi may connection siya. Hindi naman yan ganun kagaling. Hype lang. Charisma lang yan. Sa una, parang harmless. Pero in reality, it slowly builds a habit of bitterness. Ang problema dito,
habang busy kang binababa ang iba, hindi mo rin naaangat ang sarili mo. You stay stuck in comparison mode. Imbis na itanong mo, paano ako gagaling? Ang tanong mo, nagiging, paano siya babagsak sa paningin ko? And that mindset drains your energy.